Magandang umaga po. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Nasa Bulacan po kami. Nasa Malolos po kami mag-asawa. Anyway, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong araw-araw na pagde-devotion bilang pagkain po ng ating mga kaluluwa, no? Ng ating spirito. Spiritual food for our spiritual nourishment. Tayo po ay magsimula na after 1 minute. Buksan niyo po ang inyo pong mga Bible sa 1 Samuel chapter 25, 1 hanggang 42. Doon po ang i-cover natin. Okay. Yan. Yan. Sige po, tayo po ay magsimula na. Tayo po ay manalangin. Let us all pray. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, for giving us a new life, a new opportunity, Panginoon, para maging pagpapala po sa ibang tao. Lord, maraming salamat po ngayong umagang ito. We pray na hindi lang basta namin marinig ito, kung hindi mai-apply po namin, Panginoon, ang inyo pong mga salita sa amin pong buhay. Lord, tunay po na ikaw ay buhay at hindi ka po, Panginoon, nagkukulang sa amin. That's why, Lord, ngayong umaga, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, for every single day, Panginoon, na binigay mo sa amin. Salamat po sa panibagong buwan, panibagong pagkakataon, at panibagong araw, Panginoon, na kung saan ay masasaksihan po namin ang inyong mga kagilagilalas na bagay na kayang gawin, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Muli, sa iyong kadakilaan at kapurihan, ito po ang aming samot na langin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yun. Pinamagatan po natin na ang devotion natin ngayong umaga na be a blessing today. Yan. Kamusta po kayo, no? I believe na marami po tayong mga ginagawa at pinagkakaabalahan ngayong panahon na ito. But ang gusto po nating mangyari is araw-araw po tayong maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos at maging pagpapala po sa Kanya, sa ibang tao, at magbigay tayo ng karangalan sa dakilang pangalan po ng atin pong Panginoong Hesukristo. Dito sa chapter 25 po ng 1 Samuel, may makikita po tayong mga character, no? Isa-isahin po natin yung mga character na ito, si David, si Nabal, at saka si Abigail, no? Si David, of course, kilala natin siya, kaya siya nandito sa poder na kung saan naandun din sila Nabal, kasi siya po ay hinahabol, no, ni Saul. Siya ay hinahunting ni Saul para kitilin because si David po ay naging threat kay Saul, no, sa position. And si Nabal naman, no, si Nabal ay dinescribe siya sa verse 2, no. Sabi dito sa Maon ay may isang taong mayaman, no. Malaki ang kanyang kawan sa Carmel. Mayroon siyang 3,000 tupa at 1,000 kambing. Nabal ang kanyang pangalan at buhat sa angkan ni Caleb. So yun po yung pagkaka-describe sa kanya, no, yung kanyang possession. Siya ay mayaman, siya ay maraming mga ari-arian at marami siyang mga hayop na inaalagaan, during that time, kapag marami kang mga ari-arian o mga hayop na inaalagaan, pinagpapastulan, ikaw ay considered as mayaman, Kaya yun yung description kay Nabal. Pero pagtapos nun, meron din siyang asawa. At ang asawa niya ay nagngangalang si Abigail, no? At ang description naman sa kanya, siya ay maganda, no? Parang asawa ko. Anyway, sa doon, ang asawa niya ay si Abigail. Ang babaeng ito ay maganda at matalino. Parang asawa ko, dapat Carla pala pangalan nito, no? Hindi Abigail. Anyway, pero may dinagdag pang info kay Nabal. Si Nabal daw po, sabi ng verse 3, si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Yun si Nabal, So, dito makikita natin
na mayroong sitwasyon si David na kinakailangang tugunan, no? At kailangan niya ng tulong mula sa iba. Sabi ng verse 4, minsan nabalitaan ni David na ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa. Pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan at ipinasabi ng ang ganito, sumainyo ang kapayapaan ng buo ninyong at sa buo ninyong sambahayan. Nabalitaan namin ikaw ay nagugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginambala. At sabi pa dito, sa halip ay tinulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila rito sa Carmel. Ito'y mapapatunayan nila sa inyo. Dahil dito, tanggapin mo ang aking mga tauhan at ipinapakiusap kong tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda sa aming pista. So, yun yung request ni David. Pero, tingnan po natin kung paano nag-response si Nabal doon sa kanyang request. Tandaan po natin, si Nabal ay masungit at magaspang ang kanyang pag-uugali. Sumunod naman ang mga inutusan ni David, sinabi nila kay Nabal ang lahat ng ipinapasabi sa kanila at naghintay ng sagot. Sinabi ni Nabal, sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? No? Talagang maraming alipin ngayon na lumalaya sa kanilang mga amo. Ang tinapay, inumin at pagkain ay para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop nang galing. No, yun po yung response ni Nabal. By the way, no, bagamat yung buong passage ng 1 Samuel chapter 25 is patungkol sa kung paano kumikilos ang Diyos bilang magbibigay ng proteksyon at gabay kay David at kung paano ang Diyos ang naghihigante sa mga taong umaapi sa kanyang mga hinirang. Gusto kong tingnan po natin yung naging response ni Nabal, no? Yung pagkakataon na na-miss niya noong nangangailangan si David ng tulong. Dahil si David ay during this time, siya ay famous pero hindi pa po siya hari during that time kasi kakatakas niya nga lang kay Saul, no, nung time po na ito. At siya po ay tumatakbo kay Saul dahil ayaw niyang patayin o paslangin si Saul dahil para kay David, si Saul ay hinirang ng Diyos, anointed king para kay David, kaya hindi niya ginagalaw si Saul. Pero, ang una pong bagay na gusto po nating matuklasan ngayong umaga at may apply po sa buhay po natin, be a blessing today. Ready na po ba tayong maging pagpapala ngayong araw po na ito? Number 1, tulungan ng iba gamit ang kasalukuyan mong sitwasyon. We know na, kilala natin si Nabal. No? Anong sabi sa kanya sa verse 2? Si Nabal ay mayaman. No? Si Nabal ay may kakayahang tumulong kay David nung si David ay humingi ng tulong. Pero na-miss ni Nabal yung pagkakataon na maging pagpapala kay David, na mag-release siya ng blessing, na mag-release siya ng resources dahil nangangailangan si David. Na-miss niya yung pagkakataon na tumulong. Dahil siya ay in nature, siya ay masungit at magaspang kanyang pag-uugali. So we can learn a lesson from him, no? Makikita po natin na ang Diyos ay naglalagay sa atin sa isang sitwasyon, sa isang kondisyon at pagkakataon na kung saan ay pwede tayong maging pagpapala sa bawat araw na dumaraan. Kagaya ni Nabal. Si Nabal ay may sitwasyon na siya ay nandoon sa kondisyon na kung saan ay pwede siyang magbigay ng tulong, mag-release ng resources sa nanghihingi sa kanya ng tulong. Pero na-miss niya yung pagkakataon na maging pagpapala dahil pinairal niya ang kanyang pagiging masungit at pagiging magaspang na pag-uugali. Na-miss niya yung pagkakataon. Sayang, pwede siya na siyang maging blessing kay David. Pero hindi niya ginawa iyon dahil siya ay masungit. You can learn from him. We can learn from him. No? Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para maging pagpapala sa iba. So ngayong araw na ito, ang challenge po sa atin ng Diyos, be a blessing today.
always po, mga kapatid, nilalagay tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na kung saan pwede po tayong maging pagpapala sa iba. Number 2, no, maging mabuti sa iba. Lalo na kung hindi natin sila kakilala. Pero no, dito siguro medyo magtagal tayo dito. Do good to your neighbors, ika nga, 'di ba? Pero I guess hindi naman talaga sa hindi kilala ni Nabal si David. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi pareho silang galing sa Judah, ano? And during that time, si David ay very famous na tao dahil nga siya yung tumalo kay Goliath, ano? Hindi niya kilala. Ayaw niya lang talagang mag-release ng tulong kay David. Dahil of course, again, siya ay masungit at magaspang ang kanyang pag-uugali. No? Gamit yung kanyang mga masasakit na salita, hindi naging mabuti ang tugon nito sa mga inutusan ni David. So makita po natin na sa pag-response sa binigay na response ni Nabal sa pagtrato niya sa mga inutusan ni David ay talagang hindi maganda yung kanyang naging tugon. Ano? Kahit pa hindi niya kakilala, no? Pero siguro pagpalagay na natin hindi niya kakilala. Pero mga kapatid, we always have the opportunity to do good to others. Lalo na sa mga hindi natin kakilala, ano? Kinakailangan nating maging pagpapala sa kanila. Ano? I-accept na natin yung argument na sinasabi ni Nabal na sino ba 'yon? Hindi ko nga siya kilala. At sinabi niya pa doon, 'di ba, sa verse 11, sabi niya, hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop nang galing. Grabe, no? Grabe yung kagasmangan ng ugali ni Nabal. Pero makikita po natin, na na-miss niya ulit yung pagkakataon na maging pagpapala sa mga taong hindi niya kakilala. Sa mga taong hindi niya ata kakilala. Makikita natin na we can be a blessing to them. No? Kahit man lang sa kaunting paraan, sa pinakasimpleng paraan, we can be a blessing to other people. Do good to your neighbors. And yan po yung sinasabi sa atin ng ating pong Panginoon. Yan po yung isa sa mga bagay na inelaborate niya sa parable niya sa Luke, sa parable of the Good Samaritan, di ba? Na maging mabuti tayo kahit hindi natin kakilala, na mag-release tayo ng tulong, maging compassionate tayo sa ibang tao because yun yung kalooban ng Diyos sa atin. Pero na-miss ni Nabal yung pagkakataon na maging pagpapala siya noong oras na iyon. But we have this opportunity today to become a blessing to other people as well. No? Naniniwala po ba kayo na tayong lahat ay gagamitin bilang pagpapala ng ating Panginoon sa mga tao na nakapaligid sa atin? And then after that conversation, meron nangyari na nalaman ni Abigail na si David ay nagpunta sa kanila. Sabi sa kanya ng isang pastol sa verse 14, sinabi ng isang pastol kay Abigail, si David po ay nagpadala ng sugo sa inyong asawa at magalang na nakipag-usap, ngunit sila'y ininsulto ng inyong asawa. Mababait ang mga taong iyon. No? Tandaan niyo po yung kung paano ni David inutusan yung mga, sabi, kilala tayo ng mga iyon, mababait tayo. But then sabi dito, mababait ang mga taong iyon, tinulungan nila kami at wala silang kinuhang anuman sa amin sa buong panahon kasama namin sila sa parang. Binantayan po nila kami araw at gabi sa aming pagpapastol. Pag-isipan ninyo kung anong mabuting gawin ngayon sapagkat ang nangyari ay tiyak na magbubunga ng masama sa aming Panginoon at sa buo niyang sambahayan. Hindi naman namin masabi sa kanya ito sapagkat matigas ang ulo niya. Tiyak na hindi niya kami papakinggan. Grabe, no? Kasi nga, again, siya ay masungit at magaspang ang kanyang pag-uugali. Ano kaya ang ginawa ni Abigail starting from verse 18 hanggang 31, si Abigail po ay namagitna between David and Nabal. And during that time, sa balik lang tayo ng konti, sa verse 12 to 13, nakita dito, sabi dito, nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ng sinabi ni Nabal. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, ihanda ninyo ang inyong mga taba, humanda naman ang 400 at sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. So si David, nung hinarang siya ni Abigail, sa verse 18 hanggang 31, papunta na sana siya kay Nabal para tapusin si Nabal at ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. So para maghigante si David. Dahil nga sa pang-iinsulto na ginawa ni Nabal
na ine-expect sana ni David na tutulungan din sila dahil tinulungan nila yung mga pastol na ni Nabal, no? Pero hindi ginawa ni Nabal na maging pagpapala kay David, and that doon po nag-arise yung conflict. At si Abigail po ay naging mediator nung dalawa, at doon sa verse 32 to 35, kumalma na si David, ano? And anong matututunan po natin mula dito sa response o sa pagtugon ni Nabal sa mga tauhan po ni David at kay David? No, tandaan po natin, no, we can be a blessing always sa mga taong nakapaligid po sa atin. And you know what? No? At dahil ito yung tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, no, tandaan po natin na kapag po tayo ay nagiging pagpapala sa iba, meron din tayong opportunity na maitaas ang pangalan ng ating Diyos. And you know what? Na-miss ni Nabal yung pagkakataon na maging pagpapala siya. At na-miss ni Nabal yung pagkakataon na maparangalan niya ang ating Panginoon. Sino ba si David? Si David po, he is a man after God's own heart. Sobrang lapit niya sa Diyos. No, kaya nangyari ay pagdating ng verse 37 to 38, nung ipinaliwanag na ni Abigail kay Nabal ang lahat ng sitwasyon, si Nabal po ay natake sa puso, at pagkalipas ng 10 araw, siya po ay kinitilan at nagwakas ang kanyang buhay. You see kung papaano kumikilos ang Diyos. Ano? Kapag di ba nga sinabi nga, touch not thy anointed, wag mong sasalingin ang aking mga hinirang. Ibig sabihin, no, kaya nangyari kay Nabal iyon ay revenge ng Diyos sa kanyang hinirang, sa kanyang pinili. Because David was the anointed one na magiging hari ng buong Israel. Ano? At na-miss ni Nabal yung pagkakataon na maging pagpapala siya. At kaya humantong siya sa kamatayan. At sa katapusan po ng storya, makita po natin, na si Abigail ay naging asawa ni David. Naging isa sa mga asawa ni David. At siyempre, byuda na, no? Tandaan natin, si Abigail ay maganda daw at matalino. Pero hindi tayo doon mag-dig deeper, no? Makita po natin na we can treat someone today sa mabuti o sa masamang paraan. Pwede natin silang itrato. Pwede tayong maging pagpapala sa ibang tao. That is why, mga kapatid, ang challenge po sa atin ngayong araw na ito, maging pagpapala tayo. The way we respond to others, the way we give help to others, be a blessing today. Be a blessing always. Because once na naging pagpapala po tayo, mga kapatid, napaparangalan po natin ang ating pong Panginoon. No? Kaya, no matter where you are, what position na meron ka, anumang posisyon na meron ka, ikaw man ang pinaka-mataas kumpanya, ikaw man ang pinaka-boss sa inyo, sa family mo, sa pinag-aaralan mong eskwelahan, ikaw man ang laging nandoon sa pinakataas, we can be a blessing to those people around us, because that is the will of God for each and every one of us. And as I close, gusto ko pong basahin yung magiging passage natin sa Sunday, sa Luke chapter 22. And this is the challenge. Para po maging pagpapala tayo, gusto nating maging dakila. Sabi po ng verse 26 ng chapter 22 sa Luke, ang pinakadakila ay dapat lumagay sa pinakamababa. At ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Be a blessing today, mga kapatid. Ang pinakadakila ay dapat lumagay sa pinakamababa. Be a blessing today. Kung nandoon ka sa sitwasyon at nilagay ka ng Diyos sa isang posisyon, you can be a blessing to those people around you. And we can bring glory to the Lord, our God, our King, King Jesus. Maraming salamat po at magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw at pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita.
Salamat, Lord God, dahil may natutunan kami ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, Panginoon. At Lord, we are so much willing to apply your word, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. We pray, Panginoon, na gamitin niyo po kami bilang pagpapala sa mga taong nakapaligid po sa amin. And Lord, patawarin niyo po kami kung minsan ay naging kagaya kami ng pag-uugali, Panginoon, ni Nabal, naging masungit o naging magaspang yung aming pag-uugali sa mga tao, Panginoon, na nakapaligid sa amin. Lord, ipagpatawad mo, Panginoon, na kami man, Panginoon, ay nasisira po yung aming mga testimony, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nakapaligid sa amin. Lord, ipagpatawad niyo po ito. And Lord, gamitin niyo po kami bilang pagpapala po sa mga tao, lalo tigit, Panginoon, sa mga pamilya po namin, sa mga kaibigan namin, katrabaho, Panginoon. Napakaraming tao nakapaligid sa amin. And we can always be a blessing to them, Panginoon, the way we respond and the way we give help to them, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil may tinuturo ka sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang Christ Church in Makati and Christ Church in Bacoor, Panginoon. Help us, Lord God, to become a blessing. And we believe, Lord, lahat po ng plano ng inyong iglesia ay makakamtan po namin sa pamamagitan po ng tulong at lakas na nanggagaling po sa inyong banal na Espiritu. And Lord, we pray for peace, Panginoon, sa buong mundo, na kayo po, Panginoon, ang maging mediator, Panginoon, ng bawat isa. And we believe, Lord, na magkakaroon po ng kapayapaan at kahinahunan, Panginoon, ng mga damdamin at magkakaroon, Lord God, at may isasaayos pong muli ang mga paghihirap na nararanasan po ng mga tao. Lord, we pray for those people, Panginoon, na naiipit sa gulo. Kayo po, Panginoon, ang mag-comfort sa kanila. Kayo po ang mag-ingat sa kanila. Kayo po, Panginoon, ang magpala sa bawat isa sa buong mundo, Panginoon. We believe, Lord God, that you're always in control. And we believe, Lord, that you are sovereign and you are more than enough for us. Lord, we trust you and we claim, Lord, na kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy na maghahari sa aming buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Good morning po sa bawat isa. No? Hindi ko po mababasa kung sino-sino po yung mga nanonood. Ayun, si Ninang Violi from Malolos. No? Thank you po sa panonood. Kita po tayo. Nandito po ako sa Malolos ngayon. Ayan. Sa iba pa po, kila Nanay Nancy. No? Hindi ko na po kayo makita. Yung iba. Anyway, so then, Tita Digna, Tita Dolores, good morning po. Tita Emma, good morning. Magandang umaga po. Mag-ingat po tayong lahat. And be a blessing today. God bless you po.